Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justino Villanueva at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sure enough, habang ang taong tubig ay nabigla, ang figure ng Aaron doon ay tumawid din sa kalangitan na parang bulalakaw, nilaktawan ang sarili at dumiretso sa taong insektong nasa likuran niya. Nagmamadali ang taga-tubig, ngunit alam niyang huli na ang lahat para umakyat muli. Nakatingin lang siya sa likod. Bang! Halos sa sandaling lumingon ako sa likod, na may mapurol na tunog, nang iniisip pa ito ng taong insekto, nakita na niya ang Aaron na paparating. Ang kanyang katawan ay subconsciously gustong ipagtanggol, ngunit paano niya malalabanan ang malakas na suntok na Aaron ay handa na. Poof! Ang taong insekto ay direktang tinamaan at lumipad ng ilang hakbang. Sa pagitan ng pagkatisod, ang hugis ng katawan na binago ng insekto ay lubhang hindi matatag, at ang anti-Buddha ay halos mawala. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Aaron ay kahit na ang taong insekto ay ganito na, hindi siya malubhang nasugatan at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban gaya ng naisip niya. Lumilipad pa rin sa ere ang kargamento. Bagamat ito ay nasugatan, hindi ito kasing lubha gaya ng inaasahan. Tama na, ito pa rin ang tunay na Diyos. Hindi ito mapagnanasa. Kahit nawala ang tunay na katawan, ang lakas ay lubhang apektado, ngunit ang manipis na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Isang bagay na kawili-wili. Gulat na napatingin ang lalaking insekto kay Aaron. Sabay tingin din niya sa lalaking tubig sa di kalayuan, may galit at hinanakit sa mga mata. Ilang kahulugan. Magiliw na ngumiti si Aaron, binawi ang kanyang mahabang espada at muling hinawakan ang palakol ni Pango. Puno ng digmaan ang kanyang mga mata. You damn guy, stir up feelings between us. I want you to die. Hindi na kayanan ng taong tubig ang dagandong sa likuran niya. Siyempre, naramdaman niya ang mga mata ng taong insekto. Bagamat talagang natatakot siya sa 5 elementong bato ng Diyos sa kamay ni Aaron, alam din niya na kung hindi niya ito gagawin sa oras na ito, tiyak na ituring siya ng natitirang 2 kapatid bilang isang taksil. Hindi niya gusto ang ganoong katapusan, at hindi siya papayag. Ang ahas ng tubig ay mabilis na lumundag, at ang backhand ay parang isang higanteng dragon. Sa pagbabalik tanaw, na may malaking bibig na nakabuka, tumama ang potensyal na pagtitipon. Nang makita ang pag-atake ng waterman, nahulog din sa galit ang taong insekto dahil sa kanyang pinsala. Umungol siya. Ang mga lumilipad na insekto sa paligid niya ay direktang nakakuha ng kakaibang hugis, nakatayo sa likuran niya na parang mga pakpak, na nagpuntirya sa Aaron at umaatake sa kanya mula sa harapan. Hindi natarante ang Aaron. Sa kanyang nakaraang karanasan sa pagkatalo sa Treeman, nakuhanan niya ng larawan ang enerhiya ng 5 elementong banal na bato sa kanyang kaliwang kamay at diretsyong isinakripisyo ito sa umaalon na ahas ng tubig. Sa sandaling manipulahin niya ang palakol ng Pango sa kanyang kanang kamay, direktang inatake niya ang taong insekto. Gusto mo pa bang gamitin ang galaw na iyon? Nagalit ang taong insekto at umungal. Walang magawang umiling si Aaron. Siyempre, may waterman ako na makakatulong sa akin anumang oras. Bakit hindi? Pagkatapos ay tinitigan ni Aaron ang taong insekto na may kakaibang ngiti. Natigilan ang taong insekto. Ibinigay na lang niya ang ideyang iyon dahil sa pag-atake ng taong tubig. Sa oras na ito, sa harap ng kakaibang ngiti ni Aaron, hindi may iwasang isipin itong muli ng ilang sandali. Ito ay hindi isang walang batayan na pag-iisip, ngunit talagang may katuturan. Hindi ba't ang tao ng puno ay isang pandaraya? Kung sinunod niya ang hakbang ngayon at direktang gumawa ng plano na ulitin ito, at ang buong apoy ay sumiklab sa buong kalangitan, ang punong kahoy na patuloy na tumataghoy ngayon ay ang kanyang wakas sa malapit na. Hinaharap, bakit, hindi mo ba ako inaatake ng galit?
Sinabi niya sa akin na ang taong puno ay steady, kaya kapag umatake ako, paliitin ko ang aking katawan upang ipagtanggol. Ang apoy ay magniningas na parang apoy na nagniningas na kampo, at ikaw, impulsive, kapag sasalakayin mo, magagalit ka at lilipad ng mga insekto sa buong kalangitan sa oras na iyon. Ang parehong apoy, hindi na nagsalita si Aaron. Nakatingin lang sa taong uod na may kakaibang madilim, at nginisyan, ang taong insekto ay hindi nagsalita at walang karaniwang galit. Sa halip, nagulat siya at napatitig kay Aaron sa sobrang takot sa sumunod na segundo. Bigla siyang nagmulat ng mata at tumingin sa lalaking tubig na umatake. Nag-alinlangan siya, pero at the same time, isa rin ang alam niyang malinaw na malinaw. Iyon ay, kung hindi siya pupunta ngayon, wala siyang pagkakataon. Bigla, nang maisip niya ang 1,000 metro, napaatras siya. Nang makitang biglang umaatres ang taong insekto, nataranta ang taong tubig. Nang tumingin siya sa ibaba, tumalikod si Aaron at tumingin sa kanya na may malungkot na ngiti. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pupunta ako. Lumubog ang puso ng taong tubig. Sa paghusga sa sitwasyon ng digmaan, alam niya na siya ay labis na galit ngayon. Sa paghusga sa ngiti ni Aaron sa oras na ito, alam din niyang malas siya ngayon. Para sa kanya, ang pag-alis ng taong insekto ay isang dobleng dagok sa kanyang katawan at isipan, na hindi lamang ginagawang sakam ang kanyang mga pakinabang sa isang iglap, ngunit ginagawang baliw din ang balanse patungo sa Aaron. Medyo mahirap para sa kanya na magdagdag ng isang tao ng puno. Ngayon siya ay lumalaban mag-isa. Ano ang pagkakataong manalo? Kaya lang wala siyang ibang choice. You are hateful and despicable. I want you to die. Ang taong tubig ay uminom ng galit at dumating na may potensyal ng pagkawasak. Ang mga hinaing at galit na lang niya ang maaari niyang ibaling sa buong lakas niya sa oras na ito. Siya ay nakasalalay sa pakikipaglaban sa Aaron. Aaron ay ngumiti ng malumanay at tama na magalit. Hindi normal ang hindi magalit. Pero ang tanong, minsan galit lang, ano kayang ibig sabihin? Sa harap ng pag-atake mula sa taong tubig, ang Aaron ay hindi natakot. Sa kabaligtaran, gusto pa niyang tumawa. Baka kasi lagi lang silang umaatake ng dalawang tao. Ang Aaron ay ganap na umangkop sa mataas na presyon na ito. Ngayon, ang isang solong tao sa solong tao ay biglang nagpapaginhawa sa Aaron. Bueno, dahil tumakas na ang taong uod, hindi na natin kailangan ang 5 elementong banal na bato para makalusot sa kanila. Paglalaroan kita. Pagkatapos nito, biglang inalis ni Aaron ang 5 elementong bato ng Diyos, at pagkatapos ay sumugod ang buong lalaki patungo sa taong tubig na may palakol. Yung insect man is really as you expected. Bagamat medyo naiinip siya at minsan medyo walang utak, nakakahanap pa rin siya ng ilang clues kapag pinag-isipan niyang mabuti. Parang ngayon lang, halos nahulaan na niya na ang trial practice ko ay hango talaga sa 8 liham ng kaparangan. Buti na lang at ilang salita ang hinarang mo, kung hindi, nalaman niya na nagkaisa kami na muling magtatag ng kaayusan dito, at ito ay matapos na. Sa harap ng pag-atake ng taong tubig, hindi nagmamadaling umatake si Aaron sa oras na ito, ngunit kusang loob na dumpensa, na pinamukha sa taong tubig sa isang tabi na talagang kumikilos siya. Ang kakayahan ng Aaron na ipagtanggol sa kalooban ay hindi lamang ang tapang ng mga eksperto sa sining, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang Aaron ay talagang masusundan sa oras na ito. Natural niyang suportahan ang 2 pangunahing depensa sa kanyang katawan at maisakatuparan ang pag-arte hanggang sa dulo ayon sa gusto niya. Don't talk nonsense. I don't know you at all. You dumb bastard, damn it. Galit na galit ang waterman at baliw na inatake ang Aaron. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa umaatres na lalaking insekto. Obviously, alam niyang nahuli talaga ang mga paninda sa plot. Ang orihinal na ginawa ni Han Sanchen ay medyo nalilito ang taong uod. Ngayon ay bahagyang pinuri siya nito at itinaas sa isang posisyon ang taong uod. Habang ang taong uod ay nasiyahan sa kanyang puso, natural na mas maniniwala siya sa mga salita ni Han Sanchen. Kung tutuusin, sinong aamin na tanga siya? Sige, muntik na. I think we should stop performing. Ngayon 2-on-2 na lang. Plus my helper, 3-on-2 tayo, sapat na para patayin sila. Ano, natatakot ka ba na hindi patay ang taong puno? Hoy, masyado kang maingat. Kung hindi,
Papatayin natin ang taong puno habang ito ay may sakit. Pagkatapos nito, biglang lumipad si Aaron patungo sa Treeman, at halos kasabay ng pagharang ni Aaron sa pinakuloang Waterman mula sa paglipad patungo sa Treeman, sumunod din ang galit na tubig na lalaki, na tiyak na titigil sa Aaron. Aaron hindi nagmamadaling tanggalin, bagkus ay ngumiti lang ng mahinahon. Sholaor, pinagtaksilan mo kami. Gusto kong mamatay ka. Isang dagandong ang dumating mula sa likuran, at ang lalaking insekto na umatras ay biglang inatake ang taong tubig. Nagmamasid ang taong tubig sa labas. Bagamat itinaas siya ng Aaron kaya mas pinili niyang maniwala sa Aaron ang apat na tao ay matagal nang nagkaroon ng damdamin mula nang sila ay nakulong dito. Sa makatuwid, mahirap para sa taong insekto na magpasya sa isang sandali. Ngunit hanggang sa sinabi ni Aaron na sasalakayin niya ang punong kahoy at hahayaan ang taong tubig na magsama-sama, itinuring ng taong insekto kung ang tao sa tubig ay susunod bilang ang tanging pamantayan. Kung totoo ang sinabi ni Han Sanchen, tiyak na sasalakayin ng lalaking iyon ang taong puno. Kung ganoon, hindi na siya magbabasa ng kahit na anong lumang pag-ibig at ibaling ang mukha. Ngayon ang pag-uugali ng taong tubig ay lubos na nabigo sa kanya. Marahan na ngumiti si Arrow at lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kaya minsan kailangan niyang magbuntong hininga kung gaano kalagkad ang kanyang mga kasamahan sa baboy pababa sa koponan. Papatayin ng Aaron ang taong puno. Paanong hindi ito mapipigilan ng taong tubig? Ito ang inaasahan ng Aaron, ngunit kapag ang taong tubig ay tumigil, siya ay hindi maintindihan ng taong insekto. Ang mga taong insekto ay sobrang masungit na dapat nilang bayaran ang halaga ng pagdurugo. Sa pagtingin sa dalawang taong nag-aaway, binilisan ni Ari ang kanyang bilis patungo sa Treeman Storytelling Channel sa YouTube. Sa oras na ito, ang taong puno ay nahihirapan at maraming apoy ang naapula. Gayunpaman, pagkatapos ng sunog, ang taong puno ay halatang pagod na pagod. Para sa biglaang paglitaw ng Aaron, maaari lamang niyang patatagin ng madalian at atubili ang kanyang katawan upang makagawa ng magandang defensive posture. Huminto ang Aaron at hindi umatake. Sa halip, marahan niyang inilagay ang palakol sa kanyang balikat, tumingin sa punong lalaki at ngumiti ng maluwag, naglalaban ka pa ba? Nagtaas ng mata ang lalaking puno. Ang taong bato ay nakulong ng hayop, habang ang taong tubig ay nakipag-away sa taong insekto. Kahit na ang Waterman ay nagsisikap na makaiwas at hindi umatake, hindi niya kinaya ang agresibong pag-atake ng baliw na aso ng taong insekto. Kung magpapatuloy ang laban, pareho silang matatalo. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 5 elemento ng banal na bato sa kanyang kamay laban sa Aaron sa ilalim ng pinangyarihan ng pinsala, na ginagawang halos wala ng pag-asang manalo si Shuren. Sa kabaligtaran, sa paglipas ng panahon at pagkawala ng pareho sa kanila, sila ay ganap na masisira ng Aaron at mawawasak. Ang Aaron ay hindi nagmamadaling atakihin ang sarili sa ngayon. Halatang buo rin ang tiwala niya sa sitwasyon ng digmaan. Wow! Gumalaw si Aaron sa kanyang kamay at hinimok ang 5 elementong banal na bato sa kanyang kamay. Agad na damaloy ang isang stream ng tubig na enerhiya sa punong lalaki. Sa tulong ng napakalaking enerhiya ng tubig, ang apoy sa punong lalaki ay namatay sa isang iglap. Bahagyang nagulat ang lalaking puno at tumangala sa Aaron. Nang makita ang kanyang ngiti, naunawaan ng punong kahoy. Bahagya siyang umayos at sumigaw sa di kalayuan, tama na, stop. Matapos malaglag ang mga salita, nang makitang nag-aaway pa rin ang dalawang tao, sa wakas ay hindi na nakayanan ng puno. Gumalaw siya ng ilang sanga at dumiretso sa dalawang tao. Matapos silang harangan ng diretso, halos umungol siya sa galit, wala kang katapusan, hindi ba? Kuya, ang taong ito, ang tili ng insekto, sinusubukang makilala. Hindi man umimik ang Waterman, halatang puno ng dissatisfaction ang mga mata nito sa lalaking insekto. Ang kakulangan ng katalinuhan ng taong insekto ang dahilan ng pagkalito nila sa harap ng kalaban. Nakakahiya na mawala sila sa bahay ni Lola. Ikanaway ng punong kahoy ang kanyang kamay at muling ipinakita ang kanyang pagod at nahihiya na katawan, tama na, hindi na kailangang sabihin pa, natalo kami. Ang taksil ang dapat sisihin sa pagkatalo. Kung hindi dahil sa taksil, ang mga multo na namatay sa ilalim ng ating patalim sa loob ng maraming taon ay ang pinakamahusay na ebidensya. Kapatid, dapat nating durugan ang taksil at alisin ang ating puot.
Itinuro ng taong kulisap ang taong tubig at galit na pinagalitan. Tuwang-tuwa siya. Galit na galit din yung waterman, pero walang pit sound, kasi yung treeman ay halatang hindi uod na low IQ, natural na alam niya kung ano ang tama at mali. Hindi tulad nitong tanga sa harap mo. Hindi siya traidor. Napaka-speechless din ng treeman. Pero maraming taon na kami, at alam na alam niya ang personalidad ng taong insekto. Masasabi lamang na ang taong ito ay karapat-dapat na makalabas sa napakagandang tore. Talagang qualified ang observation at IQ niya. Mabilis siyang makakakuha ng insight sa ilan sa kanilang mga personalidad at depekto, at mabilis na magagamit ang mga depektong ito upang lumikha ng mga contradiction. Upang gumawa ng kanilang sariling bilang ng mga pakinabang, biglang naging isang kawalan. Para silang apat na orihinal na apat na plato ng isang balde na bakal. Nakita ng Aaron ang pinakamaikling plato. Matapos ilabas, hindi na balde ang kanilang balde. Sinisikap kanyang mahok. Ang taong puno ay tumingin sa taong insekto na walang magawa, malinaw naman, naniniwala ka sa kanya. Ano, natigilan ang taong kulisap at napalingon, galit niyang itinuro si Aaron, maglakas loob kang magsinungaling sa akin, papatayin kita bastard, tulad ng sinabi ko, natalo tayo, galit na umungal ang punong kahoy, at ilang puno ng kahoy ang direktang humarap sa lalaking insekto na susugod sa Aaron. Hindi mo ba naiintindihan, sa panahon ng scuffle sa pagitan mo at ng pangalawang anak, maaari niyang samantalahin ang aking sakit at pumatay ako, pagkatapos ay sasamantalahin niya kayong dalawa sa wakas, sasalakayin niya ang pang-apat na bata sa kanyang halimaw, natahimik ang taong insekto, sa oras na ito, siya ay natigilan sa kinaroroonan at nawala sa isang sandali, isa lang ang buhay natin, kapag tumanggi ka ulit, talo ka, tumingin ang lalaking puno sa Aaron at sinabing, bakit hindi mo kami patayin? Ano ang gusto mong gawin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!